tayo'y di na nagkita. Magandang araw po sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito na po ang huling yugto ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito, dito sa ating dulang, Luha. Oh, Abel, napasyal ka. Nakita kasi kitang mag-isa. Wala ba si Sander? Kaalis lang. Saan siya pumunta? Sa Maynila, pero babalik din yon dahil may aasikasuhin lang daw siya. Rita, ramdam ko kasi ay niloloko ka lamang ng nobyo mong yun. Hayan ka na naman, Abel eh. Sige, kung hindi mo titigilan si Sander, hindi na kita kakausapin pa. Nagmamalasakit lang ako sa'yo, Rita. Sinisiraan mo lamang si Sander para layuan ko siya at ibaling sa iyo ang pagmamahal ko. Pero nagkakamali ka dahil hindi kita mahal. Narinig mo? Hindi kita mahal! Rita. At kung sa tingin mo, nasakali mang magtagumpay ka sa paninira mo kay Sander, nalayuan ako at maibaling ko sa iyo ang pagmamahal ko, nagkakamali ka! Tanggap ko naman na kaibigan mo lamang ako, Rita. At bilang kaibigan mo, nagmamalasakit ako sa'yo. Obserbasyon mo lamang yon. Walang katotohanan. Bitter ka lang kay Sander. Dahil siya ang sinagot ko. Rita. Layuan mo ako. Dahil nga sa kakadikit mo sa akin, kaya lumalayo sa akin si Sander eh. Okay. Pangako. Hindi ko nababanggitin pa si Sander. Talagang hindi mo na siya babanggitin sa akin. Dahil mula sa araw na to, ayoko nang lumapit ka pa sa akin. Naintindihan mo? Rita. Anak, Abel! Abel! Inay? Hindi ka mapapasok. Abay, mag-alas 7:30 na. Hindi ka pa rin bumababa para kumain. Hindi ho ako papasok, Nay. At bakit? Biyanis pa lang naman kayo na. Abel, ano ba? Buksan mo nga itong pintuan ng kwarto mo. Oh, Inay, iligpit nyo na ho ang inihanda ninyong pagkain sa lamesa. Hindi ho ako kakain. ano? Bakit? Magdamag na walang laman ang tiyan mo. Tapos hindi ka kakain ng almusal. Wala ho akong gana, Nay. Ha? Anak, bakit? May problema ba? Tuluyan na kasi akong iniwanan ni Rita. Ha? Bukod sa hindi niya tinanggap ang inaalok kong pag-ibig, ayaw na niya akong palapitin sa kanya. At yun ang hindi ko kaya, Nay. Hindi ko kaya. Kwan. Tama na. May tao. Sige, dito ka muna sa kwarto mo para walang makakita sa'yo na umiiyak ka. Ikaw lang ang tanging mahal ko sa buong buhay kong ito. Pag-ibig ko'y tanging ikaw lamang, sa puso ko'y nag-isa ka lang. Kinalulungkot ko, Abel. Pero hindi ko matatanggap ang pag-ibig na inaalok mo sa akin. Dahil si Sander ang gusto ko. Na kay Sander ang lahat ng katangian ng isang lalaki. At higit sa lahat, na kay Sander ang pag-asa kong makaahon sa hirap na ito. Dahil kung ikaw lang, bagamat may matatag kang trabaho, hindi mo maibibigay sa akin ang pangarap kong malaki at magandang buhay at ang makapunta sa iba't ibang bansa. Bagay na si Sander lamang ang makakapagbibigay nun. May tao. Si Abel na naman to. Napakakulit talaga ng lalaking to. Mabuksan nga.
Ayaw ko mang gawin ay mapipilitan akong pagsalita ng masakit ang Abel na to. Ang kulit talaga. Sweetheart, Sander! Sander! I'm back. Nagulat naman ako sa iyo. Halika, pumasok ka! Oh, nasorpresa ka, no? Oo, hindi ko inakalang darating ka ngayon eh. Di mo kasi sinasagot ang mga tawag at text ko sa'yo. Ganito tuloy ang itsura ko, hindi nakaayos ang pangit-pangit ko. Alam mo, para sa akin, ikaw pa rin ang pinakamagandang babae sa balat ng lupa. ang mabuti pa, magbihis ka na para makita mo na ang sorpresang sinasabi ko sa'yo. Hmm? Janet, Andrea. Janet. Nagmumukmuk si Abel? Dahil tuluyan na siyang iniwanan ni Rita? Oo, kaya nga, awag-awa ako sa itsura niya. Ayaw nga niyang kumain at ayaw niyang pumasok sa trabaho. Naku, maapektuhan pa yata ang trabaho niya ah. Yun nga ang isa kong inaalala eh. Nawalan siya ng gana, hindi lamang sa pagkain, kundi sa lahat ng bagay. Mahal na mahal kasi niya si Rita. Matagal na inalagaan sa puso niya ang pag-ibig na yun kay Rita. Pero nang magkalakas siya ng loob na ipagtapat nabigo. Oo. Mother, pagdating sa puso at sa kabiguan na nararamdaman niya ngayon, ay pareho tayong walang maitutulong. Ang masasabi ko lang, kung kakailanganin na niya ang tulong ko, tawagan niyo lamang ako at naririto lamang ako para sa inyong mag-ina. Tawagan ka? Bakit? Hindi ka na ba papasya dito sa bahay? Mother, dumating na kasi ang visa ko at sa makalawa na ang flight ko. Teka. Saan ba tayo pupunta? Nalampasan na natin ang hotel na pinagdadalan mo sa akin ah. Relax ka lang. Malapit na tayo. Malapit na tayo. Kung sa resort tayo pupunta, malayo pa tayo. Bakit? Sinabi mo bang sa report ang pupunta natin dalawa? Saan nga tayo pupunta? Ngayon ay harapan ng subdivision tong kinaroroonan natin. Itong binabagkas natin. Papasok na tayo ng subdivision. Dito ba tayo pupunta, ha? Sige na. Bumawa ka na ng kotse para makapasok tayo. At nang makita mong kabuuan ng bahay na sinadya kong pinagawa sa'yo. At ikaw mismo ang magbukas ng bahay mo. Anak, hindi ka na talaga papasok sa trabaho mo? Para ano pa, inay? Wala nang kwentang buhay ko. Hindi ko na makakasama ang babaeng pinakamamahal at marangal mahalaga sa buhay ko. Paano ba ako mabubuhay, inay? Paano pa? Ako na ina mo. Hindi mo ba ako mahal? Wala ba akong halaga sa iyo? Matanda na ako. Paano na ako kung mawawala ka? Sino pa ang aasahan ko? Nag-iisa kang anak ko. Sino pang bubuhay sa akin?
Paano rin ako mabubuhay kung wala ka? Paano, anak? Paano? Inay, Pilitin mong mabuhay para sa akin, anak. Inay, patawarin niyo ako. At munti ko na kayong makalimutan. Sige po, Inay. Pipilitin kong mabuhay para sa inyo. Pipilitin ko, Inay. Wow! Napakalaki at napakagandang bahay to. Talaga bang para sa akin to, Sander? Oo. Nalilo ka sa loob ng napakalaking bahay na ito. At hawak mo na rin ang susi. Hindi ba? Oh, ang saya-saya ko ngayon, Sander. Hindi ako nagkamaling tanggapin ang pag-ibig mo. Talagang hindi ka nagkamali dahil tapat ako sa'yo. At totoong pag-ibig ko. O, paano? Kailan mo ililipat ang mga gamit mo dito? Ha? Kailangan bang lilipat na ako kaagad? Ikaw, bakit? Ayaw mo pa rin bang iwanan ng bahay mo? Siya nga pala. Ano palang gagawin mo sa bahay mo? Alam mo, mas mabuting ibenta natin yan. Nag-iisa ka lang. Magmula nang tayo'y di na nagkita, nadama ko. Nasa ibang bansa na pala si Janet. Oo, anak. At alam mo, may iniwan siyang salita sa akin bago siya umalis nang magpaalam siya sa akin Na ano ho, Inay? na kung kakailanganin daw natin ang tulong niya, ay taos puso siyang tutulong sa atin. Kung ganun, Inay, papayagan niyo ho ba akong magpunta ng ibang bansa? Inay, ayoko rin kayong iwan. Pero yun lamang ang alam kong paraan para makalimot. Dahil kung mananatili ako dito sa atin, hindi ako makakalimot. At mananatili ako sa ganitong kalagayan. Paano na kayo? Pero anak, hindi ko rin kakayaning mawalay at mapalayo ka sa akin. Pero Nay, alin ang gusto ninyo? Ang lumayo ako at mabubuhay? Huwag mananatili ako rito. Pero unti-unting mamamatay. Anak, Kayo ang mamili, Inay. Dahil kung ako lang ang tatanungin ninyo, ayoko nang mabuhay pa. sige anak, sige. Mas gugustuhin ko na mapalayo ka na sa akin dahil may pag-asa pa akong makita kang muli kaysa naririto ka at mawawala sa akin ng unti-unti hanggang sa tuluyan ka nang mawala sa akin. Kung ganun, Inay, hilingin ho natin kay Janet at tulungan akong makapunta kung saan siya naroroon ngayon. Ikaw lang ang tanging mahal ko sa buong buhay kong ito. Pag-ibig ko'y tanging ikaw lamang, sa puso ko'y nag-isa ka lang. Ano? Ipagbibili natin ang bahay ko na naiwan sa akin ng mga magulang ko? Oo. Iaanin pa ng bahay na yun mayroon man tayong bahay na ito. Napakalaki at napakaganda. Kung kasi, may sentimental value yun sa akin. Dahil yun lamang at ang negosyo ko ang naiwan sa akin ng mga magulang ko. Negosyante ka pero hindi mo naiintindihan ang gusto kong sabihin. Ibenta mo ng bahay mo at ang mapagbentahan mo, ibili mo ulit ng bahay. Tulad ko. Tulad ng isa sa mga negosyo ni Daddy.
Ang bumili ng may ari-arian ng mas mura, ibibinta namin ng mas mahal. At yun ang gusto kong gawin mo. Pasukin ng real estate. Ibinta mo ng bahay mo at ang mapagbintahan mo, isa mong gagamitin para bumili ng panibagong bahay at lupa na mas magandang lokasyon. Nagugutom na ako. Wala pa si Sander. Naubos na yung gas at malayo ang palengke. Kung hindi ko sana pinayagan si Sander, gusto niyang mangyari. May pinagkukunan pa sana ako ng sarili kong panggastos. Hindi yung ganito na naghihintay lamang ako sa kanya. Umuwi ka pa! Saan ka na naman ba galing? Pasalamat ka at umuwi pa ko rito. Ano ba naman klaseng pananalitayan, ha? Kung bakit kasi sasalubungin mo ako ng tanong. Ngayong kakarating ko lang eh. Paano hindi kita sisitahin? Nagugutom na ako. Ni wala kang dalang pagkain? Ang sarap naman ang buhay mo, ha? Kumain at matulog lamang, naghihintay ng pagkain. Pwes, kung gusto mong kumain, magtrabaho ka. Ang lagay ba naman eh? Ako lamang ang kikilos. Samantalang ikaw nakahilatang maghapon. Ha? Walang hiya ka! Nasaan ang pinagbentahan mo ng bahay ko, ha? Nasaan? Bakit mo hanapin sa akin ang pinagbintan mo ng bahay mo? Di ba pinakakain ko sa'yo? Wala ka ng negosyo, di ba? Sa palagay mo, saan ko kinukuha ang pinapakain ko sa'yo? Yun! Yung pinagbilhan mo ng bahay mo. Walang hiya ka! Niloko mo ako! Niloko mo ako! Niloko mo ako! Naririto na tayo sa Pilipinas, sa bahay ni Inay. Sinong makapagsasabing ikaw at tayong dalawa palang magkakatuluyan? Pati nga si Inay, nagulat nang sinabi kong magpapakasal na tayo. Paano hindi magugulat yun? Unang pagkikita pa lamang natin, nag-away na tayo. Oo nga no, nagalit ako sa'yo sa pang-aaway mo sa babaeng... Ibahin na nga natin ang usapan. Ayokong pag-usapan pa ang babaeng kamuntik ng sumira ng buhay ko. Oh, may tao. Dito ka lamang at bubuksan ko ang pintuan. Baka si Inay na yan at nakalimutan ang susi. Oh, Rita. Abel, salamat at nadatnat kita dito sa bahay niyo. Ikaw ba yan, Rita? Bakit ganyan ang itsura mo? Bakit ang payat-payat mo? Abel, mahabang kwento. Pero pwede ba akong tumuloy muna dito sa bahay niyo? Ha? Langhiyang Sander na yun. Siya ang pinili kong makasama sa buhay ko sa pagkakalang may bibigay niyang mga pinapangarap ko sa buhay. Yun pala, miserableng buhay ang binigay sa akin. Ibinintataga niya yung bahay at pesto ko. Pati palang sinabing bahay ko. Hindi ko bahay. Isa lamang pala yun sa pinabibenta sa kanya. Abel, sino yan? Si Inay... Janet, Ikinalulungkot ko, Rita. Pero hindi ka pwedeng tumira sa bahay na to. Dahil dito kami titira ni Janet, ang asawa ko. Abel, nagsisisi na ako. Nagsisisi na ako. Kung tinanggap ko lamang ang pag-ibig mo, kung nakinig lamang ako sa iyo noon, hindi
sana ganito ang buhay ko ngayon. Sabi, nagsisisi ako. Nagsisisi ako. Nag-iisa ka lang. Magmula Huwag laging ituon ang ating pansin sa mga material na bagay. Mas bigyan ng pagpapahalaga ang pagmamahal ng mga taong tunay na nagmamahal sa atin. At huwag basta-basta maniniwala sa mga pangako ng mga taong hindi natin masyadong kilala. Sapagkat hindi lahat ng kumikinang ay ginto. Mga giliw naming tagapakinig, diyan na po nagtatapos ang kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito dito sa ating dulang. Luha! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrehal Narnola, Susan Madikdeng, Robert De Guzman, Jun Cabato, Emma Dalope, Andrea Solar, Ami Diaz, Jonathan Bravo, at si Oscar Ora. Technical Supervision at Musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert De Guzman, Willie Francisco. Sa panulat at direksyon, Eva Alcoriza. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines. tatandaan, maligayang araw nating nagdaan. Pag-ibig ko'y tanging ikaw lamang. Ikaw lang ang tanging mahal ko sa buong